3 taong pagtitiis bilang isang walang kwentang asawa sa mata ng pamilya Aragon. 3 taong pagpapanggap na isang mahirat na babae para lang sa pag-ibig. Ngunit ang 3 taong yon ng pagsasakripisyo ay nagwakas sa isang duguang braso at isang check na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Hindi alam ni Ruel na ang araw na itapon niya ako na parang basahan ay ang araw rin na nilagdaan niya ang sarili niyang hatol. Dahil ang babaeng itinuring niyang walang halaga, ang siya ring hahawak sa leeg ng buong buhay niya. Kumuha ka ng 10 bilyong piso at lumayas ka sa buhay ko. Ang perang yan ang presyo ng 3 taong pagsisilbi mo. At sobra-sobra pa yan para sa babaeng walang kwenta na tulad mo. Nakatayo ako sa gitna ng sala, hindi makagalaw. Ang lamig ng semento sa aming bahay ay tumatagos sa aking mga paang walang panyapak. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na lumalamon sa aking dibdib. Tumatulo ang sariwang dugo mula sa aking kaliwang braso, dahan-dahang tumatagos sa puting gasa na nagtatakip sa aking sugat. Kay sakit ng aking katawan, pero mas masakit ang katotohanang ang lalaking nangako magtatanggol sa akin sa harap ng altar ng Diyos. Ang siya mismong nagtulak sa akin pababa ng hagdan para lang saluin ang kanyang ampon na kapatid. Sa gilid ng malambot na sofa, nakaupo si Trixie. Nakasimod ang kanyang mga labi habang dahan-dahang pinupunasan ang napakaliit na gasgas sa kanyang hintuturo gamit ang bulak. Sabi ni Trixie sa isang boses na puno ng pagiging kawawa, boses na nanginginig pa. Kuya, masakit pa rin po. Hindi ko naman sinasadya na mahulog si Ate Sheila. Gusto ko lang naman siyang yakapin dahil galit siya sa akin. Tumingin sa akin si Ruel. Walang bakas ng awa o kahit konting pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa halip, itinapo niya sa harap ng mukha ko ang isang pirasong papel. Tumama yon sa aking dibdib bago dahan-dahang bumagsak sa sahig. Isang check mula sa Aragon Enterprises na may halagang 10 bilyong piso. Isang napakalaking halaga na nakuha niya lang dahil sa kontratang pinalihim kong inaprubahan bilang tagapagmana ng Villar Group nung 1 linggo. Sabi ni Ruel, ang boses ay malamig at puno ng pagmamataas. Iyan ang bayad ko sa'yo, Sela. Ayoko nang makita ang mukha mo rito. Nakakasira ka sa imahe ng kumpanya ko at palagi mong sinasaktan si Trix. Si Trix ang mas nangangailangan sa akin ngayon, hindi ang isang tulad mong walang naiaambag sa buhay ko. Biglang bumukas ang pintuan ng silid at lumabas si Doña Cynthia, ang aking biyenan. Bit-bit niya ang isang lumang bayong na naglalaman ng ilang piraso ng aking mga lumang damit. Ibinagsak niya iyon sa aking mga paa, dahilan upang lumikha ito ng malakas na tunog sa tahimik na silid. Sabi ni Doña Cynthia, ang kanyang boses ay nagpanginginig sa buong bahay sa galit. Walang utang na loob. Pinatira ka namin dito ng 3 taon kahit wala kang naipapasok na pera. Kami ang nagpakain sa'yo. Pagkatapos ngayon, nananakit ka pa ng ibang tao sa bahay ko? Lumayas ka rito bago ko patawagin ang mga barangay tanod para kalad ka rin kapalabas. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Ang 2 kamay ng orasan ay nagtagpo sa gitna. 2:00 na ng hating gabi. Hulyo 2. Eksaktong 3 anibersaryo ng aming kasal. Ang araw na dapat sana ipinagdiriwang namin sa isang simpleng hapunan ay naging gabi ng aking pagtatapon. Bakit, Ruel? Bakit mo ginawa ito? 3 taon akong nagtiis sa pagmamaltrato ng pamilya mo. 3 taon kong itinago ang totoong pagkatao ko bilang iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa. 3 taon kong ginawa ang lahat para maging mabuting asawa, nagluto, naglinis at nagtiis ng gutom para lang makatipid ka sa negosyo mo. 3 taon na itinapon mo lang sa basura dahil sa isang kasinungalingan ng kapatid mo. Diyos ko po, bakit napakasakit? Ngunit, hindi ako umiyak sa harap nila.
Hindi ako lumuhod. Hindi ako nagmakaawa. Sa kabila ng matinding sakit sa aking braso at ng dugong patuloy na tumutulo hanggang sa aking mga daliri, dahan-dahan kong inabot ang check sa sahig. Kinuha ko rin ang mabilis na inihandang papel ng diborsyo na nakapatong sa mesa. Inilagdaan ko ang aking pangalan sa papel ng diborsyo gamit ang nanginginig kong kamay. Walang pag-aalinlangan. Walang katiting na luha na pumatak sa papel. Kinuha ko ang aking lumang bag kung saan nakatago sa pinakailalim nito ang isang gintong muebles at singsing na may tatak ng Pamilya Villar, ang simbolo ng tunay kong kapangyarihan na matagal kong isinantabi. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Ruel, sa mukha ng aking biyenan at kay Trixie na nakatago sa likod ng aking asawa. Sabi ko, sa isang boses na hindi nanginginig, malamig at puno ng natitirang dignidad. Salamat sa 10 bilyon, Ruel. Tandaan mo ang gabing ito. Dahil darating ang araw na ang tseke at taong pinalalayas mo ngayon, ang siya mismong luluhuran mo para limusan ang buhay mo. Lumingon ako at lumakad palabas ng pintuan. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan. Lumabas ako sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa gabi ng Maynila. Ang malamig na tubig ulan ay humalo sa dugong tumutulo sa aking braso, habang ang hangin ay humahampas sa aking basang damit. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa bahay na yon, ang puso kong dating nagmamahal ng tapat ay tuluyan ng naging bato. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa mga kalsada ng Quiapo, naglakad ako ng walang patutunguhan. Ang malamig na tubig ulan ay patuloy na naghuhugas sa dugong na tuyo sa aking braso. Bawat hakbang ay may kasamang matinding kirot, ngunit mas matindi ang kirot sa aking nanginginig na mga daliri habang nakakapa sa loob ng aking basang bulsa ang isang pirasong papel. Ang resibo ng sanglaan. Tila bumalik ang aking gunita 2 taon na ang nakalilipas sa mismong lugar na ito. Naalala ko ang araw na iyon, kung saan umiiyak si Ruel sa harap ko habang nakaluhod dahil wala siyang pambayad sa sahod ng kanyang mga tauhan sa Aragon Enterprises. Wala kaming pera ng mga panahong iyon. Para lang matulungan siya at maisalba ang kanyang pangarap, pumasok ako sa maliit at madilim na tiyanggian sa Quiapo at isinangla ang kwintas na ginto ng aking pumanaw na ina, ang tanging pamana na natitira sa akin mula sa aking totoong pamilya. Naalala ko rin ang gabing yon, bago ang aming anibersaryo noong nakaraang taon. Nagluto ako ng masaganang pagkain gamit ang huling perang natira sa akin. Inihanda ko ang paborito niyang kaldereta at pansit, at naghintay ako sa mesa hanggang sa lumalamig na ang sabaw. Dumating si Ruel ng 1:00 ng madaling araw. May amoy ng mamahaling pabango ni Trixie. Nang tanungin ko siya kung bakit siya late, inis na sinabi niya sa akin na wag daw akong masyadong mainip at magalit dahil abala siya sa pagbili ng mamahaling handbag para sa kanyang kapatid bilang regalo. Ang pagkain na inihanda ko ng may kasamang pagmamahal at puyat ay itinapon niya lang sa basurahan dahil busog na raw sila mula sa isang mamahaling restaurant. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang boses ng matandang lalaki sa loob ng tiang. Gian, sabi ng matanda sabay abot sa akin ng isang maliit na kahot. Iha, ito na ang kwintas mo? Mabuti at nabawi mo pa ito bago mailit. Inabot ko ang kwintas gamit ang aking basang kamay. Dahan-dahan kong isinuot yon sa aking leeg. Ang malamig na ginto ay dumampi sa aking balat. Isang paalala na tapos na ang panahon ng aking pagtitipid at pagpapanggap. Habang tumatayo ako sa gilid ng simbahan ng Quiapo sa gitna ng dilim at ulan, isang itim na Rolls-Royce ang dahan-dahang huminto sa aking harap. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaking nakasuit na may hawak na malaking itim na payong. Si Ate Benjamin Ramos, ang punong abogado ng aming pamilya.
Mabilis niyang ipinapayong sa akin ng itim na tela upang harangan ng ulan. Sabi ni Ate Benj sa isang iginagalang na boses. Madam Sela, naghihintay na po ang Don sa loob ng sasakyan. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Doon, nakaupo ang aking lolo, si Don Fernando Villar. Nang makita niya ang dugo at ang basang gasa sa aking kaliwang braso, ang kanyang matandang mukha ay napuno ng matinding galit at awa. Sabi ng aking lolo, ang boses ay nanginginig sa galit. Anong ginawa nila sa iyo, Sela? Ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Villar, ginanyan lang ng mga walang kwentang taong yon? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sabi ko, habang pinupunasan ng malinis na tuwalya ang aking basang mukha. Lolo, ayoko na pong magpanggap. Tapos na ang 3 taong pagsubok niyo sa akin para sa pag-ibig. Handa na akong bumalik. Kinuha ni Don Fernando ang isang itim na folder at isang gintong singsing na may malaking hiyas at tatak ng pamilya Villar. Inabot niya ito sa akin. Sabi ng aking lolo, may kasamang malamig na ngiti. Ito ang singsing ng chairwoman, iha. At ito ang folder ng linya ng kredito na inaprubahan mo nung 1 linggo. Ang 10 bilyong piso na ginamit ni Ruel para ipagmalaki at itapon sa mukha mo ngayong gabi ay mula sa pondo ng Villar Capital. Ang ibig sabihin, sa'yo nang galing ang perang ipinampapalayas niya sa'yo. Isinuwat ko ang gintong singsing sa aking daliri. Tumingin ako sa labas ng bintana habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa Maynila. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang lumabas sa aking mga labi. Salamat, Lolo. Oras na para bawiin ang lahat kasama ang interes. Kinaumagahan. Nakatayo ako sa harap ng napakataas na gusali ng Villar Group sa Makati. Wala na ang basang damit at ang dugong tumutulo sa aking braso kagabi. Suot ko na ang isang pasad, yang itim na suit. May kasamang mamahaling perlas sa aking leeg at ang gintong singsing ng chairwoman sa aking daliri. Habang naglalakad ako sa malawak na silya ng executive floor, ang lahat ng mga opisyal at empleyado ng kumpanya ay yumuyuko sa aking harapan upang magbigay ng paggalang. Sabi ni Ate Benj habang sumusunod sa aking likuran, ang boses ay puno ng paggalang. Handa na po ang lahat ng papeles, Chairwoman Sela. Naghihintay na po ang Board of Directors sa conference room. Pumasok ako sa malaking silid at umupo sa gitna ng mahabang mesa. Sa harap ko ay nakatambak ang mga dokumento ng Aragon Enterprises, ang kumpanya ng aking dating asawa. Sabi ko sa malamig at malinaw na boses habang nakatitig sa pangalan ni Ruel sa papeles. I-freeze ang lahat ng karagdagang pondo para sa Aragon Enterprises. Simulan ang malalim na audit sa lahat ng ari-arian at utang ni Ruel Aragon. At ang 10 bilyong piso na linya ng kredito na balak niyang ilabas ngayong araw, pigilan niyo yon sa ilalim ng utos ng aking opisina. Habang ginagawa ko ito, sa isang mamahaling 5 bituing hotel sa Bonifacio Global City, naririnig ang tawanan at kalansing ng mga baso ng alak. Nakasuit si Ruel habang nakatayo sa harap ng kanyang mga mamumuhunan at kaibigan sa negosyo. Sa kanyang tabi ay si Trixie na nakasuot ng bagong gintong kwintas at may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Si Doña Cynthia naman ay abala sa pagyayabang sa kanyang mga amiga tungkol sa bagong tagumpay ng kanyang anak. Sabi ni Ruel sa kanyang mga kasosyo, ang boses ay puno ng pagmamayabang. Ngayong araw, opisyal na nating makukuha ang 10 bilyong pondo mula sa Villar Group. Wala na ang palamunin kong asawa na nakapabigat sa buhay ko. Mas malaya na ang kumpanya natin ngayon. Numiti si Trixie at sumandal sa balikat ni Ruel. Sabi ni Trixie, sabi ko sa iyo, kuya, malas lang si Ate Sheila sa buhay mo. Tingnan mo ngayon, wala na siya. Dumating agad ang swerte natin. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, naramdaman ni Ruel ang patuloy na pag-vibrate ng kanyang telefon
o sa ibabaw ng mesa. Nang tingnan niya ang screen, ang tumatawag ay ang Vice President ng pambansang bangko na humahawak sa kanyang pondo. Mabilis na sinagot ni Ruel ang tawag. May kasamang malaking ngiti. Hello, Vice President? Naipasok na ba ang 10 bilyon sa account ko? Ngunit ang boses ng bangko sa kabilang linya ay hindi puno ng pagbati. Sa halip, ito ay puno ng matinding takot at panginginig. Sabi ng Vice President ng bangko, Mr. Aragon, may malaking problema. Ang tseke at linya ng kredito na ipinasok mo ngayong umaga ay opisyal na pinatigil at inilagay sa kategoryang high-risk fraud. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ruel. Nanginig ang kanyang kamay na humahawak sa telepono. Sabi ni Ruel, nanginginig ang boses. Ano? Bakit? Inaprubahan na yan ng Villar Capital nung 1 linggo? Sabi ng Vice President. Iyon nga ang problema, Mr. Aragon. Binaligtad ng bagong chairwoman ng Villar Group ang desisyon. Personal niyang ipinapatigil ang lahat ng pondo ng Aragon Enterprises at pinaimbestigahan ng kumpanya mo. Kung gagamitin mo ang check na yan, maaari kang makulong sa criminal fraud. Pinawisan ng malamig si Ruel. Napatingin sa kanya sina Trixie at Doña Cynthia na nagtataka sa biglang pagmumutla ng kanyang mukha. Sabi ni Ruel, desperadong nagtatanong. Sino? Sino ang bagong chairwoman na yan? Bakit niya ako ginagawa ng ganito? Sumagot ang boses sa kabilang linya, ang boses na nagdala ng matinding takot sa buong pagkatao ni Ruel. Ang tangalan ng bagong tagapagmana at chairwoman ay si Madam Cela Villar. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Ruel sa gitna ng luxury hotel sa harap ng lahat ng bisita. Tumigil ang mundo ng pamilya Aragon. At sa itaas ng pinakamataas na gusali sa Makati, dahan-dahan kong ininom ang aking mainit na kape habang nakatingin sa buong lungsod. Ang check na itinapon mo sa akin, Ruel, ay isa na ngayong papel na walang halaga. At ang laro natin ay kasisimula pa lamang. Habang ginagawa ko ang mga hakbang sa kumpanya, nabalitaan ko mula sa aming mga tao na si Doña Cynthia ay naglilibot sa aming lumang barangay. Pumunta siya sa mga kapitbahay at sa palengke upang magkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Sabi ng aking lumang biyenan sa mga tao sa barangay habang nagkukunwaring umiiyak. Naku, mga kapitbahay! Ang dating asawa ng anak ko, nagnakaw ng 10 bilyong piso sa kumpanya namin at sumama sa ibang lalaki. Napakasama ng babaeng yan, walang utang na loob. Nais niyang sirain ang aking pangalan at ipahiya ako sa lipunan. Ngunit hindi ako bumaba sa antas niya para makipag-away sa putikan. Sa halip na makipagsagutan, ipinadala ko si Ate Benj sa pambansang simbahan ng parish sa aming lugar. Nag-donate ako ng 10 milyong piso para sa feeding program ng mga bata at pampaayos ng simbahan sa ilalim ng pangalan ng aking pumanaw na ina. Nang ibalita ng kura paroko at ng kapitan ng barangay sa lahat ng mamamayan ang kabutihan ng Madam Cela Villar, biglang napahiya si Doña Cynthia. Ang mga kapitbahay na dati niyang pinagsasabihan ay nagsimulang magtsismisan laban sa kanya. Sabi ng mga kapitbahay sa palengke, paano magiging magnanakaw si Cela kung nagbigay siya ng milyon-milyong piso sa simbahan? Baka ang pamilya Aragon ang tunay na nagsisinungaling. Kinahaponan, naglakad ako sa loob ng isang mamahaling butik na mga alahas at mamahaling bag sa Bonifacio Global City. Nais kong kumuha ng bagong alahas para sa gaganaping gala dinner ng Villar Group. Habang tumitingin ako sa isang kumikinang na diamanteng kwintas, biglang pumasok sa butik si Trixie. May bitbit siyang mamahaling bag at nakataas ang noo. Ngunit nang makita niya ako na nakatayo sa harap ng mga mamahaling alahas, mabilis na lumapit ang kanyang mga hakbang.
Sabi ni Trixie sa isang malakas na boses na tila gustong iparinig sa lahat ng mamahaling bisita sa loob ng tindahan. Ate Sela, bakit ka nandito? Nagtatrabaho ka na ba bilang sales girl o tagalinis dito para may pambayad ka sa mga utang mo? Huwag ka namang magpanggap na may pambili ka ng alahas dito. Hindi ako kumibo. Hindi ko siya binigyan ng kahit katiting na emosyon. Tumingin lang ako sa kanya ng malamig. Sa kabilang banda, si Trixie ay kumuha ng isang mamahaling handbag na nagkakahalaga ng ₱250,000. Inabot niya ang credit card ni Ruel sa cashier habang nakatingin sa akin ng nakatataas ang kilay. Sabi ni Trixie, "I-charge mo to sa card ng fiancé ko. 2 ang kunin mo, para makita ng iba dyan kung ano ang tunay na may kaya." Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang cashier ay pabalik na may kasamang alanganing ngiti. Sabi ng cashier sa mahinang boses, "Ma'am, pasensya na po. Decline po ang credit card ninyo. Sabi po ng system naka-freeze ang account ng Aragon Enterprises." Namula ang mukha ni Trixie sa matinding hiya. Mabilis niyang kinuha ang card. Sabi ni Trixie, "Ano? Imposible. Subukan mo ulit. May bilyon-bilyong piso ang fiancé ko." Subalit bago pa gumawa ng eksena si Trixie, mabilis na lumapit ang general manager ng buong butik sa aking kinaroroonan. Yumukod siya ng malalim sa aking harap. Sabi ng general manager, "Good afternoon, Madam Villar. Nakaipon na po ang lahat ng bagong koleksyon na ipinahanda ninyo." Inilabas ko ang aking itim na Villar Black Centurion card. Isang card na gawa sa purong ginto at may nakaukit na pampamilyang tatak ng mga Villar. Inabot ko ito sa manager. Sabi ko sa malamig na boses, "Bibilhin ko ang buong koleksyon ng tindahang ito ngayong araw. At bayaran mo na rin ang bag na hawak ng babaeng yan. Ituring mo na lang na tip ko yan sa inyo sa pagtiis sa mga basurang pumapasok dito." Nalaglag ang panga ni Trixie. Nakatitig siya sa aking card kung saan malinaw na nakaukit ang logo ng Villar Group. Tumingin siya sa akin nang may matinding gulat at takot na nagsisimulang bumalot sa kanyang dibdib. Dali-daling tumakbo si Trixie pabalik sa kotse ni Ruel. Ipinakita niya ang larawan ng card na nakuha ng kanyang mata at sinabi ang nangyari. Sabi ni Trixie, nanginginig ang boses sa takot, "Kuya Ruel, nakita ko si Sela. Binuhat niya ang buong tindahan gamit ang black card ng Villar Group. Baka totoong may kaugnayan siya sa mga Villar." Ngunit si Ruel, na bulag pa rin sa kanyang pride at galit, ay sumigaw sa loob ng kotse. Sabi ni Ruel, "Mang-arap man ang babaeng yan, hindi siya magiging Villar. Baka kabit lang siya ng ilang matandang opisyal doon o nagnakaw ng card. Huwag kang mag-alala. Sa Villar Gala bukas, ipapahiya ko siya sa harap ng buong lipunan." Habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, tumingin ako sa aking refleksyon sa bintana. Isang taong nakasanayang tumingin sa basurahan, Trixie. Kailanman ay hindi makakakita ng agila sa kalangitan. Bukas sa gala, makikita niyo kung sino ang tunay na lumilipad sa itaas. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang nagdilim ang kalangitan sa ibabaw ng Aragon Enterprises. Isa-isang tumawag ang mga supplier ng mga materyales para ipaalam na itinitigil na nila ang pagpapadala ng mga gamit sa aming mga proyekto. Ang mga bangko na dating lumalapit kay Ruel ay biglang nagpadala ng mga sulat ng demand letter para sa mga lumang utang na kailangang bayaran agad. Sa loob ng kanyang opisina, pawisan at balisa si Ruel. Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng opisyal ng Villar Group na kilala niya, ngunit bawat tawag niya ay dinitritso sa pambansang opisina ni Ate Benj. Sabi ng sekretarya ni Ruel habang nanginginig ang boses, "Sir, ayaw po kayong kausapin ng Board of Directors ng Villar Group. Sabi po nila, ang bagong chairwoman lang ang may karapatang magdesisyon sa kaso ninyo." Habang nakaupo si Ruel sa gitna ng kanyang gulo, pumasok ang isang courier at nag-iwan ng isang maitim na sobre sa kanyang mesa.
Mabilis na binuksan ni Ruel ang sobre. Sa loob nito ay ang isang lumang dokumento. Ang kasunduan sa utang na nilagdaan ni Ruel 3 taon na ang nakalilipas sa pondo ng Villar Philanthropies, noong mga panahong wala pa siyang maipakitang tagumpay. Sa ilalim ng kasunduang yon, isinanglan niya ang 50% ng mga share ng kanyang kumpanya bilang garantiya kung sakaling hindi siya makabayad sa takdang oras. Kasama ng dokumento ay isang maikling sulat na nakasulat sa magandang sulat kamay. Sabi sa sulat, "May utang ka pa, Ruel, at oras na para bayaran ang lahat." Nanginig ang kamay ni Ruel sa galit. Itinapon niya ang papel sa sahig. Sabi ni Ruel sa kanyang sarili, "Sino ang nagpapadala nito? Ang lakas ng loob na panakutin ako." Subalit bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, pumasok ang kanyang Chief Financial Officer na namumutla ang muka. Sabi ng opisyal sa nanginginig na boses, "Sir Ruel, may bumili sa stock market ng igit sa 50% ng ating mga share ngayong hapon. Isang nagngangalang Villar Crest Holdings ang humahawak na ngayon ng controlling stock ng Aragon Enterprises. Nawalan na po kayo ng buong kontrol sa sarili ninyong kumpanya." Napaupo si Ruel sa kanyang upuan. Ang kumpanyang itinayo niya ng 3 taon ay pormal nang nakuha ng pamilya Villar sa loob lamang ng isang idlap. Kinagabihan, sa lumang bahay ng pamilya Aragon, dumating ang isang espesyal na mensahero na may bitbit na isang gintong sobre. Mabilis na kinuha ito ni Doña Cynthia at Trixie. Nang buksan nila ito, napasigaw sila sa tuwa. Isang imbitasyon para sa Grand Gala Dinner sa pinakamamahaling hotel sa Maynala, ang opisyal na pagpapakilala sa kaisa-isang tagapagmana at bagong chairwoman ng Villar Group. Sabi ni Doña Cynthia, habang hawak ang gintong imbitasyon, "Anak, ito na ang pagkakataon natin. Pumunta tayo sa gala na to. Lumuhod ka sa harap ng bagong chairwoman, magmakaawa ka na ibalik ang pondo mo. Siguradong maawa yon sa'yo kapag nalaman niyang niloko ka lang ng dating asawa mo." Tumango si Ruel habang bumabalik ang pag-asa sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang suit sa harap ng salamin. Sabi ni Ruel kay Trixie at sa kanyang ina, "Tama kayo. Bukas sa gala, gagawin ko ang lahat. Luluhod ako sa harap ng bagong chairwoman ng Villar kung kinakailangan. Kapag nakuha ko ang tiwala niya, babalik ang bilyon-bilyon natin. At hinding-hindi na makakalapit sa atin ang basurang si Sela." Habang sinasabi niya iyon, nakatayo ako sa loob ng aking walk-in closet sa mansyon ng mga Villar. Hinihipo ko ang isang pasad, yang itim at gintong dress na isusuot ko para sa bukas na gabi. Tumingin ako sa malaking salamin habang nakasuot ang gintong singsing ng chairwoman sa aking daliri. "Magkita tayo bukas, Ruel. Luluhod ka nga sa harap ng bagong chairwoman. Ngunit hindi sa parang iniisip mo." Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay napupuno ng malalaking ilaw kristal na chandelier at daan-daang kilalang tao sa lipunan. Ang mga politiko, negosyante at mga mamamahayag ay nakasuot ng pinakamamamahaling damit habang naghihintay sa makasaysayang gabi ng Villar Group. Sa pintuan ng malaking bulwagan, pumasok sina Ruel, Doña Cynthia at Trixie. Nakasuot ng mamahaling suit si Ruel habang nakataas ang noo. Si Doña Cynthia ay abala sa pag-aayos ng kanyang alahas habang nakatingin sa paligid. At si Trixie naman ay nakahawak sa braso ni Ruel, nagkukunwaring isang mayaman at mataas na dalaga. Mabilis na lumapit ang ilang mga reporter kay Ruel nang makita sila. Sabi ng isang reporter, "Mr. Aragon, may mga chismis po na nangganib ang pondo ng inyong kumpanya at nawalan kayo ng mga supplier. Ano po ang masasabi ninyo rito?" Tumawa ng malakas si Ruel upang itago ang kanyang kaba. Sabi ni Ruel sa harap ng mga kamera, "Mga walang kwentang chismis lang yan.
Nandito kami ngayong gabi dahil may mahalagang pagpupulong kami sa bagong chairwoman ng Villar Group. Kapag natapos ang gabing ito, mas magiging malakas ang Aragon Enterprises. Tinanong din siya ng isa pang reporter. Balita rin po na naghiwalay na kayo ng inyong asawa? May kinalaman ba ito sa inyong tagumpay? Malamig na ngumiti si Ruel at sumagot. Ang purong pabigat sa buhay at kumpanya ay kailangang alisin. Binayaran ko na siya ng 10 bilyong piso para tumahimik at lumayas. Wala siyang kwentang babae kumpara sa pamilya ko ngayon. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Ruel, biglang namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Isang malaking spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado. Umakyat sa entablado ang aking lolo, si Don Fernando Villar. Humawak siya sa mikropono habang ang buong bulwagan ay naging napakatahimik. Sabi ni Don Fernando sa isang boses na puno ng kapangyarihan at awtoridad, "Magandang gabi sa inyong lahat. Sa loob ng 50 taon pinamunuan ko ang Villar Group. Ngayong gabi, buong pagmamalaki kong ipinapakilala sa buong mundo ang kaisa-isang tagapagmana ng aking dugo, ang bagong chairwoman ng aming pamilya at kumpanya." Iminvestra ng aking lolo ang kanyang kamay patungo sa itaas ng malaking hagdanan ng bulwagan. Ang malaking spotlight ay lumipat doon. Dahan-dahan akong lumakad pababa ng hagdanan. Nakasuot ako ng isang pasad yang itim at gintong gawa sa sutla na dress na sumasayad sa sahig. Sa aking leeg ay nakasabit ang gintong kwintas ng aking ina na napapalibutan ng malalaking diamante. Sa aking daliri, kumikinang ang gintong singsing ng chairwoman ng Villar Group. Nang makita ng buong bulwagan ang aking muka, narinig ang paghinga ng malalim na mga tao sa paligid. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan sa pagkuha ng larawan. Sa gitna na ng crowd, naramdaman ni Ruel ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang baso ng alak na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, natapon ang pulang alak sa kanyang mamahaling sapatos. Napahawak si Doña Cynthia sa kanyang dibdib habang namumutla ang kanyang muka. Si Trixie naman ay napahakbang pabalik sa matinding takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makapagsalita. Sabi ni Ruel sa isang pabulong na boses na halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Sela? Imposible! Hindi maaari to! Dahan-dahan akong bumaba ng hagdanan. Ang mga tao sa aking paligid ay nagbibigay daan at yumuyukod sa akin. Lumakad ako patungo sa entablado at itinayo ang aking ulo ng may buong dignidad. Inabot sa akin ni Don Fernando ang mikropono. Tumingin ako sa buong bulwagan hanggang sa huminto ang aking mga mata sa talahanayan kung saan nakatayo si Ruel, ang kanyang ina, at si Trixie na para bang mga estatwa ang natulala sa takot. Sabi ko sa mikropono, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malamig, malinaw, at puno ng kapangyarihan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Sela Villar, ang bagong chairwoman ng Villar Group. Nagpalpakan ang lahat ng tao sa bulwagan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Ruel habang patuloy akong nagsasalita. Sabi ko, at para sa aking unang opisyal na utos ngayong gabi, opisyal kong pinawawalang bisa ang lahat ng kasunduan sa Aragon Enterprises. Ipinag-uutos ko rin ang agarang pagbawi sa 10 bilyong pondo at ang pagsampa ng kasong panloloko laban sa kanilang dating pamunuan. Hindi kailanman tatanggapin ng Villar Group ang mga taong walang integridad at walang utang na loob. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Mabilis na pumalibot ang mga reporters at kamera kay Ruel. Nagsisigawan ang mga tao sa paligid habang itinatanong kay Ruel kung paano niya niloko ang bagong chairwoman. Bumaba ako sa entablado. Habang naglalakad ako palabas kasama ang aking mga bodyguard at si Ati. Benj, dumaan ako sa tapat ng mesa ni Ruel.
Nakaluhod halos si Ruel sa sahig, habang silusubukang hawakan ang dulo ng aking dress. Sabi ni Ruel, nanginginig at umiiyak ang boses. "Sela, pakinggan mo ako. Sela!" Tumingin ako sa kanya nang hindi nagpapakita ng kahit anong galit o awa. Tumingin ako sa kanya na parang nakatingin sa isang taong hindi ko kailanman nakilala. Sabi ko sa kanya sa mahinang boses na siya lang ang nakarinig. "Magandang gabi sa'yo, Q-Yam Doc Ruel Aragon." Nagpatuloy ako sa paglalakad lang hindi na muling lumingon sa kanya, habang ang buong bulwagan ay napuno ng ingay ng kanyang pagbagsak. Ang balita tungkol sa pagkahulog ng pamilya Aragon sa Villar Gala ay umalingaw sa buong pambansang telebisyon at pahayagan sa buong Pilipinas. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang shares ng Aragon Enterprises sa stock market ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga mamumuhunan na dating lumalapit kay Ruel ay nagunahan sa pagbawi ng kanilang pera, habang ang bangko ay opisyal nang naglabas ng utos para sa pag-freeze sa lahat ng kanyang personal at pangkumpanyang account. Sa loob ng kanyang magulong opisina, nakaupo si Ruel sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang formal na suit kagabi ay gusot-gusot na ngayon, at ang kanyang mga mata ay mamula-mula dahil sa puyat at takot. Pumasok si Trixie sa opisina. Bit-bit ang isang malaking handbag at nanginginig ang buong katawan. Sabi ni Trixie sa isang boses na puno ng takot, "Kuya, kailangan na tayong lumayas dito. Pinapanood ko ang balita. Sinampahan na tayo ng kaso ng mga abogado ni Sela. Aarestuhin na tayo ng mga pulis." Tumingin sa kanya si Ruel, gamit ang mga matang walang buhay. Sabi ni Ruel, "Saan tayo pupunta, Trixie? Naka-freeze ang lahat ng pera natin. Ang 10 bilyon na inisip kong akin ay mula pala sa kumpanya ni Sela. Wala tayong kahit 1 piso." Ngunit hindi nakinig si Trixie. Habang nakatutok si Ruel sa kanyang pagkasira, dahan-dahang binuksan ni Trixie ang vault ng kumpanya. Gamit ang ekstrang susi na nakuha niya noong 1 buwan, kinuha niya ang natitirang 50 milyong piso sa pondo para sa sweldo ng mga empleyado. Isinilid niya ang pera sa kanyang bag at mabilis na tumakbo palabas ng gusali nang hindi nagpapaalam kay Ruel. Mabilis na sumakay si Trixie sa isang taxi patungong Ninoy Aquino International Airport. Nais niyang sumakay sa pinakamaagang biyahe patungong ibang bansa para takasan ang gulo. Habang naglalakad si Trixie sa loob ng terminal ng paliparan, hawak ang kanyang passport at ang bag na may perang ninakaw, biglang humarang sa kanyang daa ang 4 na opisyal ng pambansang pulis, siya kasama si Ate Benjamin Ramos. Namula at nanginginig ang mukha ni Trixie. Sabi ni Trixie, "Anong ginagawa niyo? Huwag ninyo akong hawakan, may karapatan ako." Sabi ni Ate Benj sa isang malamig at formal na boses, "Miss Trixie Aragon, inaresto ka sa ilalim ng utos ng korte para sa kasong qualified theft at embezzlement ng pondo ng Aragon Enterprises. Ang lahat ng biyahe mo palabas ng bansa ay opisyal ng pinatigil ng immigration." Ipinatupad ng mga pulis ang formal na pag-aresto at pinalibutan si Trixie. Nagtatakbo at umiiyak si Trixie habang nakatitingin ng lahat ng tao sa paliparan. Sabi ni Trixie habang pilit na kumakawala, "Kuya Ruel, tulungan mo ako! Hindi ako pwedeng makulong! Kuya!" Ngunit walang Ruel na dumating para iligtas siya. Sa kabilang banda, nang malaman ni Ruel na itinakbo ni Trixie ang huling pera ng kumpanya at naaresto ito sa paliparan, tuluyan nang nawala ang kanyang bait. Tumakbo si Ruel patungo sa gusali ng Villar Group sa Makati. Sa malawak at mamahaling lobby ng Villar Group, mabilis na pumasok si Ruel. Sinubukan niyang sumakay sa pribadong elepador, ngunit mabilis siyang hinawakan ng 4 na malalaking security guard. Sigaw ni Ruel habang kumakawala sa mga gwardya, "Sela! Sela, mag-usap tayo! Pakinggan mo ako!
Asawa mo ako, Sela! Huwag mo namang gawin sa akin to. Lalabas sana ako mula sa nakasarang elepador kasama ang aking lolo nang marinig ko ang kanyang pagwawala. Tumingin ako mula sa ikalawang palapag ng lobby. Nakatayo ako sa itaas habang nakatitig sa lalaking dating itinuring kong buong mundo ko na ngayon ay nakaluhod sa malamig na semento habang pinipigilan ng mga gwardya. Sabi ng head of security sa akin sa pamamagitan ng walkie-talkie. Madam Sela, ipapalabas na po ba natin ang taong ito? Tumingin ako kay Ruel. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pawis. Nang magtagpo ang aming mga mata, lalong lumakas ang kanyang sigaw. Sabi ni Ruel, Sela, naalala mo ba ang 3 taon natin? Nagmahalan tayo. Patawarin mo na ako, Sela. Magmula ngayon, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magmula ngayon, ako na ang magsisilbi sa'yo. Lumapit si Ate Benj sa aking tabi at tumingin din sa ibaba. Sabi ni Ate Benj sa mahinang boses, Madam, gusto niyo po bang magpadala ng pulis para alisin siya? Sabi ko sa malamig na boses, pabayaan niyo siyang magliwaliw dyan. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng isang taong nagmamakaawa sa gitna ng maraming tao. Tumingin si Ate Benj kay Ruel na nakaluhod pa rin sa ibaba at muling tumingin sa akin. Sabi ni Ate Benj habang nakangiti ng kaunti. Nung taong 2023, naghintay ka sa kanya ng 3 oras sa ilalim ng ulan habang may sakit ka. Ngayon, 30 minuto pa lang siyang nakaluhod dyan, nagrereklamo na siya. Tumingin ako sa aking daliri kung saan nakasuot ang gintong singsing ng Villar Group. Sabi ko, 30 minuto? Kulang pa yan, Ate Benj. Babayaran niya ang bawat segundo ng 3 taong itinapon niya. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa aking opisina, habang ang boses ng pagmamakaawa ni Ruel ay dahan-dahang nalulunod sa ingay ng malaking gusali. Kinaumagahan, pumunta ako sa simbahan ng Quiapo. Dito sa harap ng lumang simbahan, kung saan ako naglakad sa gitna ng ulan, noong gabing itinapon ako ng pamilya Aragon, nag-organisa ang aming pamilya ng isang malaking feeding program para sa mga mahihirap na pamilya at mga bata sa kalsada. Habang abala ako sa pag-abot ng mga pagkain at tulong sa mga tao, napansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng malaking pintuan ng simbahan. Nakasuot siya ng lumang duster, gusot ang buhok, at walang ayos ang muka. Si Doña Cynthia. Nang magtagpo ang aming mga mata, mabilis na lumapit ang aking lumang biyanan. Sa harap ng maraming tao sa labas ng simbahan, bigla siyang lumuhod sa aking mga paa. Niyakap niya ang dulo ng aking sapatos habang humahagulgol sa pag-iyak. Sabi ni Doña Cynthia, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding hiya at pagmamakaawa. Sela, maawa ka sa amin. Parang anak na ang turing ko sa'yo noong nakatira ka sa bahay namin. Patawarin mo na kami. Tumingin sa amin ang mga tao sa paligid. Ang mga residente at ang mga volunteer ng simbahan ay nagsimulang magtsismisan. Ngunit hindi ako nagpakita ng kahit anong galit sa aking muka. Dahan-dahan kong inilayo ang aking sapatos mula sa kanyang mga kamay. Sabi ko sa isang malumanay, ngunit malamig na boses. Tumayo po kayo dyan, Doña Cynthia. Huwag ninyong ipahiya ang sarili ninyo sa harap ng simbahan. Umiling si Doña Cynthia habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha sa semento. Sabi ni Doña Cynthia, hindi ako tatayo rito, Sela. Kunin niyo na ang lahat ng pera ni Ruel. Kunin niyo na ang kumpanya. Pero pakiusap, huwag ninyong kunin ang lumang bahay namin sa Tondo. Yun na lang ang tanging natitira sa akin mula sa pumanaw kong asawa. Doon ko pinalaki si Ruel nung naghihirap kami. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong takot sa mga mata ng aking lumang biyenan. Hindi takot para sa karangyaang nawala sa kanila,
kundi takot na mawala ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Naalala ko ang kwento nung araw na bagong kasal pa si Doña Cynthia, kung paano siya binugbog at pinalayas ng kanyang asawa nung mahirap pa sila, dahilan upang magkaroon siya ng matinding takot sa kahirapan at maging gahaman sa pera. Pumantay ako sa kanyang kinaroroonan. Tumingin ako ng diretso sa kanyang nanginginig na mukha. Sabi ko sa mahinang boses na kami lang ang nakakarinig. Naalala niyo po ba, Doña Cynthia? 3 taon akong nanilbihan sa inyo sa bahay na iyon. Ako ang naglinis ng bawat sulok ng bahay ninyo. Ako ang naglaban ng mga duming itinapon niyo sa mukha ko. At nung gabing pinalayas ninyo ako, itinapon niyo sa paanan ko ang isang lumang bayong habang isinisigaw ninyong wala akong utang na loob. Napayo ko si Doña Cynthia, hindi makatingin sa aking mga mata sa matinding hiya. Ipinagpatuloy ko ang aking pagsasalita. Inintindi ko kayo dahil inisip kong pamilya ko kayo. Ngunit pinatunayan ninyo sa akin na ang pera at karangyaan lang ang may halaga sa inyo. Hindi ko po kukunin ang lumang bahay ninyo dahil sa galit. Kukunin nyo ng bangko dahil pinalabas yun ni Ruel bilang piyansa sa kanyang mga utang. Yumakap si Doña Cynthia sa aking mga binti. Sabi niya, Sela, pakiusap, tulungan mo kami. Walang utang na loob si Ruel sa'yo pero pakiusap, maawa ka sa akin. Dahan-dahan ko siyang itinayo gamit ang aking kamay. Pinunasan ko ang alikabok sa kanyang damit. Sabi ko sa kanya, ang boses ko ay puno ng kapayapaan, ngunit walang katiting na pag-aalinlangan. Ipinagdarasal ko ang kapayapaan ng inyong kalooban, Doña Cynthia. Pinatatawad ko na kayo sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Ngunit ang batas ay dapat tumakbo. Ang tao ay dapat magbayad sa sarili niyang mga maling desisyon. Inutusan ko ang 2 sa aming mga tauhan na ihatid si Doña Cynthia pabalik sa kanyang bahay. Pagkalipas ng 2 oras, habang nakatayo si Doña Cynthia sa pintuan ng kanyang mansyon sa lungsod, dumating ang mga opisyal ng sheriff ng korte kasama ang ilang mga pulis. Ipinaskil nila ang isang malaking dilaw na papel sa pinto ng mansyon, ang opisyal na Sheriff's Notice of Foreclosure and Eviction. Ipinag-uutos ng korte ang agarang paglisa ng pamilya Aragon sa loob ng 24 na oras upang ipagbili ang mansyon para sa mga utang ng Aragon Enterprises. At sa mismong pintuan ng mansyon, nakapatong ang isang lumang bayong ng mga damit na ipinaempake ko para sa kanila. Ang mismong bayong na itinapon ni Doña Cynthia sa aking mga paa 3 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng kulungan sa pambansang presinto ng Maynila, nakaupo si Trixie sa panig ng mesa ng interrogation room. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na, ang kanyang mamahaling damit ay may mga dumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at galit. Sa kabilang bahagi ng salamin na hindi nakikita mula sa loob, nakatayo si Ati. Benjamin Ramos kasama ang 2 investigador. Sa kanilang tabi ay si Ruel na pinayagang makinig sa investigasyon bago siya pormal na sampahan ng sarili niyang mga kaso. Sabi ng pulis na nag-iimbestiga kay Trixie, Miss Aragon, aminin mo na ang lahat. May mga patunay kami na galing sa CCTV camera ng bahay ninyo nung gabing mahulog si Sela sa hagdanan. Biglang tumawa ng malakas si Trixie. Isang tawa na puno ng pait at kawalan ng bait. Ibinagsak niya ang kanyang 2 kamay sa mesa. Sabi ni Trixie sa isang boses na nagwawala, Oo, ako ang nagtulak sa kanya. Ako ang gumawa ng lahat. Pinalabas kong mabait ako kay Kuya Ruel para makuha ko ang lahat ng gusto ko. Nanginig ang buong katawan ni Ruel sa kabilang panig ng salamin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Ipinagpatuloy ni Trixie ang kanyang pagsasalita habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Alam niyo ba kung bakit? Nung 6 na taong gulang ako, iniwan ako ng mga magulang ko sa bake shop sa Bense sa probinsya. Iniwan nila ako sa gitna ng ulan dahil mahirap lang kami.
Natatakot ako maging mahirap ulit. Natatakot akong palitan ng iba. Napahawak si Trixie sa kanyang ulo. Ang kanyang boses ay puno ng matinding galit. Nang pumasok si Sela sa buhay ni Kuya Ruel, nakita kong mahal na mahal siya ni Ruel. Natakot ako na baka kapag naging masaya sila, alisin na naman ako sa bahay. Kaya ginawa ko ang lahat para mag-away sila. Sinadya kong hulog ang sarili ko sa hagdanan at idinamay ko siya para magalit sa kanya si Kuya Ruel. Tumingin si Trixie sa pulis at malamig na tumawa. At ang tangang si Ruel, naniwala agad sa akin. Pinili niya ako kumpara sa asawa niyang nagtiis sa kanya ng 3 taon. Napakagaling kong artista, di ba? Sa kabilang bahagi ng salamin, napaluhod si Ruel sa sahig. Napahawak siya sa kanyang mukha habang umiiyak ng malakas. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Trixie ay para bang mga kutsilyong sumasaksak sa puso ni Ruel. Nare-realize niya sa wakas ang katotohanan. Itinapon niya ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Ang babaeng nagtiis ng gutom at hirap para sa kanya, para lang sa isang kasinungalingan ng kanyang ampon na kapatid. Sabi ni Ruel sa sarili habang umiiyak. Diyos ko, anong ginawa ko? Anong ginawa ko kay Sela? Lumabas si Ate Benj mula sa silid at tumayo sa harap ni Ruel. Inabot ni Ate Benj ang isang formal na selyadong dokumento mula sa korte. Sabi ni Ate Benj sa isang malamig na boses, Mr. Ruel Aragon, ito ang opisyal na Notice of Final Bankruptcy at supina para sa iyong kaso sa korte sa susunod na linggo. Ang lahat ng ari-arian ng Aragon Enterprises ay formal ng kinuha ng piskalya. Tumingin si Ruel kay Ate Benj gamit ang mga matang puno ng kawalan ng pag-asa. Sabi ni Ruel, Nasaan si Sela? Pakiusap, Ate Benj. Kailangan ko siyang makausap. Gusto kong humingi ng tawad. Malamig na umiling si Ate Benj. Sabi ni Ate Benj, Huli na ang lahat, Mr. Aragon. Ang taong itinapon mo sa basura ay hindi na kailanman babalik sa'yo. Inilagay ni Ate Benj ang dokumento sa mga kamay ni Ruel at naglakad palabas ng presinto. At sa gitna ng malamig, na silid ng pulisya, naiwang mag-isa si Ruel habang umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang opisyal na utos ng korte, ang formal na pagtatapos ng kanyang pangarap, ng kanyang karangyaan, at ng kanyang buong buhay. Matapos maitaboy mula sa kanilang mamahaling mansyon, ang pamilya Aragon ay walang ibang pupuntahan kundi ang bumalik sa kanilang lumang bahay sa Tondo, isog maliit, mabafe, at may sirang bubong na bahay sa gitna ng masikip na eskinita. Dito nagsimula ang tunay na karma ng kanilang pamilya. Habang nagbubuhat si Doña Cynthia ng mga lumang gamit mula sa jeepney patungo sa bahay, ang mga lumang kapitbahay sa Tondo na dati niyang pinagmamayabangan at pinagdibintangan ay nagkatipon sa kalsada. Nakatayo ang mga ito sa gilid ng sari-sari store, nagsitsismi sa habang nakaturo sa kanila. Sabi ng isang kapitbahay sa malakas na boses, Tingnan mo nga naman ang buhay. Akala mo kung sinong mayaman nung lumipat sa mansyon? Ngayon, naghihirap din pala. Ang karma nga naman, napakabilis. Sabi pa ng isa. Nalugi pa dahil niloko ang sariling asawa. Ang bait-bait ni Sela nun, ginawa nilang katulong. Yumuko si Doña Cynthia sa matinding hiya. Ang taong dating hindi makatingin sa mga mahihirap ay ngayon ay kinakailangang magtago sa sarili niyang lumang kalsada dahil sa matinding kahihiyan. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si Ruel sa lumang papag. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang karangyaan, at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nawala. Wala na ang mga kaibigan sa negosyo na dating yumuyukod sa kanya. Wala na ang mga taong nakikipagkwentuhan sa kanya sa mga mamahaling party. Habang nakatitig si Ruel sa maruming sahig, nakita ng kanyang mga mata ang isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng lumang mesa.
Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ito. Ang kanyang lumang pilak na rings na iniwan ko sa mesa noong gabing umalis ako. Niyakap ni Ruel ang maliit na rings sa kanyang basang palad. Lumabas ang kanyang mga luha habang naalaala niya ang araw na isinuot ko yon sa kanya sa harap ng altar. Naalala niya kung paano ko siya ipinaghanda ng simpleng pagkain kapag pagod siya mula sa trabaho. Kung paano ko pinunasan ang kanyang pawis, at kung paano ko ibinigay ang buong buhay ko para lang makita siyang masaya. Sabi ni Ruel sa kanyang sarili, ang boses ay nanginginig sa matinding pagsisi. Sela, patawarin mo ako. Napakagago ko. Patawarin mo ako. Lumabas si Ruel sa eskinita ng Tondo at naglakad ng walang patutunguhan sa mga kalsada ng Maynila. Naglakad siya habang bumubuhos ang mahinang ulan, mukhang isang taong nawala ng bait, walang sapatos at gusot ang damit. Hanggang sa makakarating siya sa gitna ng Bonifacio Global City at Makati Commercial District. Nakatayo si Ruel sa gitna ng tawiran ng kalsada habang nakatingin sa itaas ng isang napakalaking LED billboard na nakakabit sa pinakamataas na gusali. Sa malaking screen, lumabas ang aking mukha. Nakasuot ako ng isang eleganteng itim na gown. Nakasabit sa aking leeg ang gintong kwintas ng aking ina habang hawak ko ang isang gintong trofeo. Ang nakasulat sa ibaba ng malaking screen, Madam Sela Villar, Business Leader and Philanthropist of the Year. Nakatitig si Ruel sa malaking screen habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa kanyang mukha. Nakita niya ako sa gitna ng maliwanag na ilaw, pinaliligiran ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa at ng buong mundo, habang siya ay nakatayo sa maruming kalsada, walang pera at walang sinuman sa kanyang tabi. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi na lang milya o pera, kundi ang distansya ng langit at ng basurahan. Dumating na naman ang panahon ng tag-ulan sa Maynila. Ang malakas na buhos ng ulan at ang malamig na hangin ay humahampas sa matataas na bakod ng mansyon ng pamilya Villar sa Forbes Park. Sa labas ng malaking gintong gate ng mansyon, nakaluhod si Ruel sa gitna ng basang kalsada. Basang-basa ang kanyang lumang damit, ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding lamig, at ang kanyang dalawang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang napunit at basang pirasong papel. Ang tseke na may halagang 10 bilyong piso na itinapon niya sa mukha ko 3 taon na ang nakalilipas. Nakaluhod siya doon sa loob ng 5 oras sa ilalim ng malakas na ulan. Dahan-dahang bumukas ang malaking gintong gate ng mansyon. Lumabas ako kasamang aking bodyguard na humahawak ng isang malaking itim na payong sa itaas ng aking ulo. Nakasuot ako ng isang pasad, yang itim na trench coat. Ang gintong kwintas ng aking ina ay nakasabit sa aking leeg, at ang gintong singsing ng chairwoman ay kumikinang sa aking daliri. Nang makita ako ni Ruel, gumapang siya sa basang kalsada patungo sa aking mga paa. Inangat niya ang kanyang mukha na napupuno ng luha at tubig ulan. Sabi ni Ruel sa isang boses na nanginginig, umiiyak at puno ng matinding desperasyon. Sela! Sela! Patawarin mo ako! Pakiusap, Sela! Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Wala akong ipinakitang galit. Wala rin akong ipinakitang awa. Ang aking mukha ay malamig tulad ng ulan na bumubuhos sa aming paligid. Ipinakita ni Ruel sa akin ang basang check gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Sabi ni Ruel habang umiiyak ng malakas. Sela, ako ang pinakagagong lalaki sa buong mundo. Natakot akong maging mahirap ulit. Nabulag ako sa pera at sa mga kasinungalingan ni Trixie. Akala ko ang pera ang magbibigay sa akin ng halaga. Pero nung nawala ka, na-realize kong nawala na rin ang buong buhay ko. Gumapang pa siya ng kaunti at pilit na hinawakan ang dulo ng aking sapatos.
Sabi niya, "Kunin mo na ang tseke na to. Kunin mo na ang lahat na meron ako. Luluhod ako sa iyo araw-araw. Magiging alipin mo ako. Huwag mo lang akong iwan ng ganito. Pakiusap, Sela. Bumalik ka na sa akin." Tumingin ako sa basang tseke sa kanyang kamay. Dahan-dahan kong inabot ang pirasong papel na yon mula sa kanyang mga daliri. Nang makita ni Ruel na kinuha ko ang tseke, lumitaw ang isang maliit na pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, pinalibutan ng lamig ang aking mga daliri. Sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan kong pinunit ang tseke sa dalawa. Pinunit ko ulit ito hanggang sa maging maliliit na piraso ng basang papel. Pagkatapos, idinilat ko ang aking kamay at hinayaan kong mabuwal ang mga piraso ng papel sa bungwater sa paanan ni Ruel. Nalaglag ang panga ni Ruel. Nakatitig siya sa mga piraso ng papel na lumulutang sa maruming tubig sa kalsada. Sabi ko sa kanya, ang boses ko ay malinaw, malamig at umalingaw, naaw sa gitna ng ingay ng ulan. Ang tseke na ginamit mo para bilhin ang aking pagkatao at dignidad, 3 taon na ang nakalilipas, ay isa na kayong basura sa tubig. Lumapit ako ng kaunti sa kanya. Tumitig ng diretso sa kanyang mga matang na wala ng buhay. Sabi ko sa kanya sa isang boses na nag-iwan ng matinding sugat sa kanyang puso. Hindi ka nawalan ng pera ngayong araw, Ruel. Nawalan ka ng kaisa-isang babaeng nagmahal sa'yo ng tapat noong wala ka pang kahit ano sa buhay mo. At ang bagay na yon, kailanman ay hindi mo na mabibili ng kahit ilang bilyong piso. Tumalikod ako. Naglakad ako pabalik sa loob ng gate ng mansyon nang hindi na muling tumitingin sa kanya. Sabi ni Ruel sa huling pagkakataon, ang kanyang sigaw ay puno ng matinding kirot at paghihirap. "Sela! Sela!" Dahan-dahan at pormal na isinara ng mga security guard ang malaking gintong gate ng pamilya Villar. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay naging pormal na hangganan sa pagitan ng aking bagong buhay at ng taong minsang sumira sa akin. Naiwang nakaluhod si Ruel sa gitna ng malakas na ulan, hawak ang mga basang piraso ng papel habang umaalingaw-ngaw ang kanyang pag-iyak sa walang taong kalsada. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing yon sa ilalim ng ulan. Ang bagyo na dating puminsala sa aking buhay ay tuluyan ng napalitan ng tahimik at maliwanag na umaga. Sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, nagsimula na si Trixie sa kanyang 8 taong pagdurusa sa loob ng kulungan para sa kasong qualified theft at assault. Wala na ang kanyang mga mamahaling damit at alahas. Ang dating dalaga na puno ng ganda at kasinungalingan ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na damit ng bilanggo, habang araw-araw na naglilinis ng mga silid sa loob ng pambansang bilangguan. Si Doña Cynthia naman ay nananatiling nakatira sa lumang bahay sa Tondo. Araw-araw siyang pumupunta sa simbahan ng Quiapo upang magdasal at humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa kanyang mga maling nagawa. Nawala man ang kanyang karangyaan at mansyon, natutunan niyang mamuhay ng may pagpapakumbaba at tahimik na puso. At si Ruel, ang dating aroganteng yamdok ng Aragon Enterprises, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa Manila South Harbor. Araw-araw, sa ilalim ng mainit na araw, nagbubuhat siya ng mabibigat na kahon para kumita ng pang-araw-araw na pagkain at unti-unting bayaran ang kanyang mga natitirang utang. Ang kanyang mga kamay na dating hindi humahawak ng maruming bagay ay puno na ngayon ng sugat at kalyo. Minsan, nakikitang nakatitig siya sa dagat habang hawak ang lumang pilak na singsing na tanging alaala ng aming nakaraan. Sa aking bahagi, itinatag ko ang Trophy of Dignity Foundation, isang pondo sa ilalim ng Villar Group na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang naging biktima ng panloloko, pang-aabuso sa tahanan, at kawalan ng katarungan sa marriage.
Nais kong iparamdam sa bawat babae na ang kanilang halaga ay hindi itinatakda ng pera ng kanilang asawa, kundi ng sarili nilang dignidad. Nakatayo ako ngayon sa malaking balkona at ng penthouse sa pinakamataas na gusali ng Villar Group sa Makati. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa kalangitan ng Maynila, nagpapakalat ng gintong liwanag sa buong lungsod. Nakasuot ako ng isang simpleng puting damit habang hinahawakan ng hangin ng aking buhok. Sa aking leeg, kumikinang ang gintong kwintas ng aking ina at sa aking daliri nakasuot ang singsing ng chairwoman. Wala na ang sakit, wala na ang galit, ang natitira na lamang sa aking dibdib ay ang malalim na kapayapaan at ang matatag na pananampalataya sa sarili. Tumingin ako sa malawak na langit at huminga ng malalim. Salamat sa Baguio dahil ibinalik mo sa akin ang aking sarili. Habang nakatitig ako sa liwanag ng umaga sa ibabaw ng Maynila, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ng buhay ni Sela. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang eksenang yon, ang sandali kung saan dahan-dahang pinunit ni Sela ang check na may halagang 10 bilyong piso sa harap ng lalaking nagpaayak sa kanya sa gitna ng malakas na ulan, hindi ko rin napigilang lumuha. Ang kwentong ito ay hindi lamang binuo mula sa imahinasyon. Ito ay hango sa mga tunay na kwento ng maraming kababaihan sa ating paligid na patuloy na lumalaban para sa kanilang dignidad at pamilya. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sela, ganun din ba ang gagawin ninyo? Papatawarin niyo ba ang taong sumira sa inyong tiwala kapag lumuhod na ito sa inyong harap? O pipiliin niyo ring lumakad palayo at buuin ang inyong sarili? Nais kong malaman ang inyong saloobin. Saan niyo ba pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Habang nagtatrabaho ba kayo? Nagluluto? O nagpapahinga sa inyong tahanan? Ibahagi ninyo ang inyong kwento at saloobin sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating channel, laging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong makuhentuhan. Nawa, magkaroon kayo ng lakas, ng loob na panindigan ang inyong halaga at mabuhay nang may kapayapaan sa inyong puso. Tura ng kwento, ang halaga ng dignidad, ang pagbabalik ng tunay na tagapagmana. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 35 taong gulang, na kasalukuyang nagtatrabaho sa Hong Kong, na nagpadala sa ating programa na may mensaheng huwag kailanman hahayaang tapak-tapakan ng iba ang ating sariling halaga. Liu-i, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip at walang layuning manira o kumwestiyon sa kaninuman. Ang kwento ay nilika para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.